We are now live. Okay, mga kapatid, tayo po ay muling bumabati sa inyo ng magandang araw, gabi, hapon, tanghali, anumang oras meron kayo dyan sa inyong kinalalagyan. Amin kayong binabati sa na lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay, no? Mabuhay tayo sapagkat tayo po'y patuloy na mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kapatid na Jeriel, Henry. Ay nako, kamusta po kayo diyang lahat? At nako, maganda po ang weather dito ngayon. At tayo po ngayon ay naglakbay at narito po tayo kapatid na Ernie ngayon sa Oahu, Hawaii. At ngayon po ang oras dito ay alas 3, 2 na ng hapon. Kaya 6 hours ahead po kayo kapatid na Ernie. Ang Ma- layo nyo. malapit na kayo dyan sa Pilipinas. Ay nako, 8 oras na lang po kapatid na Erning. Pwede nang sagwanin ito. Malapit na. Kapatid na Henry, kumusta? Ayos naman po. Kumusta po kayo? Ayun, mabuti naman. Yan ang ating hinihintay ng boses na bata-bata eh. Yung buo pa ang boses. Anyway, ang ating episode ay nasa 230 na tayo, no? 213 na mga episode na ito. At anong ating papaksain, kapatid na Henry, na itinapong tanong sa inyo na ating tatalakayin sa ating podcast ngayon? Ayun. Pakibasa natin yan, kapatid na Jeriel. Ayan. What must an individual do if a religious leader is already becoming tyrannical or despotic? Nako, ganda nitong topic na to eh. Kasi kalimitan, alam nyo kapatid na Erning, minsan ang tao ganyan eh, no? Pag nagkaroon ng konting power, nagiging tyrant eh. Alam mo, ito experience ko ha, bago tayo manalangin ha. Mm. Kahapon, doon sa airport ng LA, no? Sasakay ka ng eroplano. Magpapasakay lang ha. Yung empleyado na inaayos lang yung check-in, yung pagpasok ng mga pasahero. Aba, kala mo brother, tyrannical. Dalawa lang, sabi niya. There are only 2 luggages that you have to... I can see you, sabi ko, ang lakas ng boses, oh. Oh. Putak ng putak. Kaloob-loob ko nga, wow. Ito pa lang ang hawak nito ha. Yung parang bang, yung barker ng mga jeepney. Oh. Ay, kaya po, parang kita mo ha, napakaliit na bahagi ng authority binigay mo. Aba, tyrannical na ang dating. Ang sakit sa tenga nung hiyaw eh. Totoo yun. At hindi lamang yan sa mga karaniwang pagkakataon o sitwasyon katulad ng binabanggit nyo yan at maging pagdating sa relihiyon Aha. ay meron pala mga tyrannical, no? Tyrannical. Na. Pag sinabing tyrant, Mhm. hindi ano yon. Ang taglay nun ay hindi kababaang loob. Hindi. Ang taglay nun ay mataas siya sa lahat. Yeah, pautos lagi yun. Tyrannical. Sabi nga, puro Pautos yan. utos, puro utos. Mandatibo. Yeah. Yan, lagi nagbibigay ng mandate yan. Mhm. Kautosan niya, di ba? Yeah. Anyway, tayo po ay bago tayo magpatuloy, tayo muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat na minsan pa sa amin pong pananatiling may lakas at buhay. Namamalagi po ang aming tinatanggap na mga biyaya mula sa iyo. Ikaw po ang nagliligtas sa amin sa araw-araw, sa aming mga malalapit at malalayong paglalakbay. Hindi mo kami pinababayaan. Kung marami man po ang nagkakaroon ng mga sakuna at nagkakaroon ng mabibigat na mga karamdaman, kami po ay iyong iniligtas sa mga yon. At sa pagkakataong ito ay patuloy namin na ipamamahagi ang iyong mga katotohanan, ang mga aral mong nakasulat sa Biblia, ang mga katangian na dapat na mataglay ng mga tao sa mundo, lalo na ng mga nangunguna sa mga bagay na reliyoso. Umaasa din kami ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa amin ay ipinatawad mo na. Ang lahat ay sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay? Ayan, ang ating paksa ay malinaw po yan, no? At tyrannical. Siguro ay punta muna natin ang kung tawagin ay semantic
Ano ang semantics? Ibig sabihin, yan po ay kahulugan ng salita. Ano ba ang ibig sabihin ng tyrannical? Oo, ano man ang pagpo-pronounce niyan? Eto ang ibig sabihin niyan. Tyrannical. Itong pagpo-pronounce niyan ay ano? Paano? Sabi niya Yan, parang tyrannical or tyrannical, tyrant, tyrannical. tyrannical. It is an adjective. Adjective pala ito. Ano ba sa Mhm. Tagalog ang adjective, kapatid na Jeriel? Pangtu Adjective, pangtukoy, adjective. 'di ba? Pangtukoy, parang gano'n, ano? Mhm. Ah, eto, yan ang ibig sabihin niyang tyrannical. Ito ibig sabihin niya. An adjective meaning, hindi ba pantukoy yun? Yeah. Atin ngang alamin kung anong katumbas muna. Tutal meron naman tayong telepono, 'no? Malaking tulong itong ating teleponong ito, kapatid na Jeriel, eh. Mhm. Sapagkat, nasa harap na, hindi na tayo pupunta sa library para ating malaman ang kahulugan ng isang salita. 'Di ba? Ito, ang, tyrannical, ayan. Ang ibig kong sabihin ay, ano bang adjective sa Tagalog? Pantukoy, ang panghalip kasi ang alam ko pronoun 'yan, eh. Yeah, yeah. Oo. Pang-uri, inuuri, Pang-uri, ayun, ayun, yan, 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 pang-uri, pang-uri, pang-uri. yeah. Mhm. So, ang kahulugan po ng, tyrannical, it is an adjective, meaning to Pang-uri. use power or authority in a cruel, unfair, and harsh way. It Yeah. describes leaders, governments, or individuals who rule with absolute power and mistreat those under them. Mhm. Ganun pala ang Yeah. kahulugan ng isang tyrannical na leader, na ito po ay tumutukoy, maaring leader ng komunidad, leader ng isang siyudad, leader ng isang bayan, leader ng relihiyon, leader ng gobyerno. Lahat ng Yeah. yan applicable po yan. Yeah, yun din yung pangalawang ano, yung or niya, yung despotic, no? Yung despotic Correct, yeah. is like, o para ding ano yan, autocratic, Dictatorial, dictatorial, ayan, oppressive. dictatorial, yan, totalitarian, ayan ang mga ano niyan, authoritarian, ito Oo, yung sa mga religion, yan ang bagay, yung authoritarian, eh, di ba? Masyado kang authority, eh, di ba? Ikaw lang yung authority pagdating sa salita ng Diyos, authoritarian ang tawag doon. Para bang yung mga miyembro, tayong lahat, kahit ministro ka pa, eh, wala kayong alam, ako lang ang may alam para ipaliwanag yan. Di ba yan. ganun ang naging doktrina sa atin? Ha? Pag hindi niya tinuro ng sugo, wala kayong alam. Ay, ganun eh. Ganun ang ano. Parang authoritarianism. Parang sila yung absolute Yeah, authority para pagdating sa absolute Biblia. Di power, ba ganon? meron silang gano'n. Oo. Sila yung absolute authority pagdating sa Biblia. Yun yung tinatawag nating despotic. Ngayon, pwede, kung yan ay isang samahan, no? Meron silang sariling samahan, para nga silang, lalo na yung Iglesia ni Cristo ni Manalo. Di ba? Para gusto nila, para maging isang bansa sila. May sariling bandera, may sarili silang seat of power, nandyan sa central dilemma nila. Kaya ang tawag diyan despotic regime. Yan. Parang despotic regime. Yan sila, 'di ba? Yan ang mga ganyan. Authoritarian yung kanilang mga leader. Absolute ang power. Kaya pag nag-question ka, yari ka diyan, 'di ba? Mm. Yan sila. At saka ang ganyang uring mga leader ay Mhm. minamaltrato ang mga nasa ilalim niya. Totoo yan. Totoo yan. Ngayon, Mhm. atin pong alamin, mayroon bang halimbawa niyan sa Biblia? Siguro mabuting basahin natin 'to, kapatid na Jeriel, Sige sa po. aklat ng Biblia sa ikatlong Juan, Sige ikatlong share Juan, tayo. oo, Allow share natin. sharing. Ayan. At Punta tayo sa Biblia. Ano po yung Biblia na yan? ito ay, ang salita ng Diyos, o sa English Mhm. na lang? Sa English, kahit ano po siyan. Sige, anong Sige, talata po tayo? 3:1, basahin natin, 1:9 hanggang 10.
Ano pong aklat Basahin yan? natin ang buong mahaba-haba ito. Isang talata lang naman, diyan tayo iikot. Oh, ano pong Talatang yan. aklat yan? Aklat ng Juan, ikatlong Juan. Ikatlong Juan. Ayan. Ayun. Kapitulo Uno. 1. Hmm. O, yan na. Teka, hindi natin nakuha yata. Mhm, mhm, mhm. Ayun. Teka muna ha. Ayusin natin. Medyo nawala tayo. Mabuti meron tayong babasahing kasaysayan na ating kababakasan yung tyrannical, no? Parang tyrant talaga sila, ruler. Oo, Mhm. ayan. Ito na tayo. 3:1, no? Yan, yung uno. Palakihin natin para makita ng ating mga taga-subaybay. Magbasa rin po kayo. Kasi kaya Ah, natin ipinapakita yung Biblia para kayo man nakakabasa din. Hindi po ito oo. yung katang isip lamang namin ni kapatid na Erning. Ito po talaga yung mababasa natin. And then, tignan nyo kung yun ngang sinasabi namin ni kapatid na Erning, yung nga ba ang tinutukoy dito. O sige, Yeah. basahin natin kapatid na Erning. Simula tayo sa uno. Yan. The elder of the church addresses this letter to the beloved and esteemed Gaius, whom I love in truth. Ito yung sulat ni Juan eh. Di ba? Ito yung Yes. sulat ni Juan. Yan. Hindi ko mabasa yan sa ano na yan. Yeah. Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. For I was greatly pleased when some of the brothers came from time to time and testified to your faithfulness to the truth. Yung faithfulness, yun ang sinasabi ni Juan dito, no? Yung faithfulness ng mga brothers at saka mga sisters, yung mga believers, sa truth, sa katotohanan ng faithfulness. Truth of the gospel message. Truth of the gospel message. That is how you are walking in truth. So yung pala ang paglakad sa katotohanan, yung tayo ay sabi nga faithful doon sa truth of the gospel message, no? I have no greater joy, sabi ni John, that this Yeah. than this, sabi ni John, to hear that my spiritual children, spiritual children, hindi yan yung parang papa ka, no? Hindi. Hindi yan. Spiritual children are living their lives in the truth. Ayun po, yun ang sinasabi doon So sa diyan unang muna ay ating mababakas na itong si Juan na apostol ay yun nga, no, ang sabi diyan sa uno ay elder, no? Itinuring niya ang kanyang sarili na isang elder o presbyter na mayroon siyang isinulat na diyan sa kanyang isinulat na yan ay maglalaman yan kung ating itutuloy mamaya sa bandang ibaba po niyan ang kababakasan natin yung tyrannical na pag-uugali o karakter ng tao. Ituloy natin ang pagbabasa diyan. Ayan ay ayan na dito sa tuloy natin. Beloved, you are acting faithfully in what you are providing for the brothers. And especially when they are strangers. And they have testified before the church of your love and friendship. You will do well to assist them and send them on their way in a manner worthy of God. For these traveling missionaries, mga nagtatravel, Nagtatravel yan. Hindi nakaupo lang sa isang lugar dun sa air condition na kwarto, Yeah, traveling missionary. Traveling missionary ka dapat. Went out for the sake of the name of the Christ, accepting nothing in the way of assistance. Hindi yung hingi ka ng hingi. Di ba? From the Gentiles. So we ought to support such people, welcoming them as guests and providing for them so that we may be fellow workers for the truth. That is for the gospel message of salvation. Ngayon, eto na ngayon. Yan ang sulat ni Juan yan sa mga tagasunod ng Kristo sa Ecclesia, no? Naghahari ang pag-iibigan, dapat magtulungan, tanggapin yung mga traveling missionaries. Mga kasama sa Ecclesia yan Pero eto, sa 9 nandyan ang pagbabago. I wrote something to that Ecclesia.
Alisin na natin yung church, no? Alisin Kasi na alam natin naman yan. natin yung paggamit ng church, diyan na nagkaroon ng problema eh. Nung Oo, ginawan church yung ecclesia eh. naging So religious from organization. being gathering, naging Oo, organization at saka naging building eh. Yan ang oo, nangyari niya. oo. So balik natin doon sa gathering. I wrote something to the ecclesia or to the gathering, right? To the gathering of the called out ones. Yun Yeah. alam na natin eh. Eto But ngayon, Diotrephes, who loves to put himself first. ayun, Ito, merong isang ironical yan. leader dito, Oo, gusto niya. ironical yan. Siya laging una, Mm. does not accept what we say and refuses to recognize my authority. O Ayun, yun, sino ba si Juan? Si Oo, Juan ay si isa Juan sa ay mga apostol yan, apostol kapatid yan na eh, oo. Jeriel. Yes. Oo. No. Mm. Pero ano ang sabi diyan? Sinulatan niya ang mga kapatid na mananampalataya o ecclesia, community of believers o kaya community of the called out ones na tungkol kay Diotrephes. Sino si Diotrephes? Siya ay tagasunod din ng ating Panginoong Yahushua. Yes. Pero ano ang nakita ni Juan tungkol sa kanya? Kaya meron siyang ibinabala sa mga nasa ecclesia o mga tagasunod ng Kristo. Ang sabi, itong si Diotrephes, who loves to put himself first. Alam niyo, mga tyrant na mga leader, ayaw nilang na sila ay nasa buntot. Laging gusto nilang nasa unahan Yeah, sila. ayaw masasapawan. Ayaw masasapawan. Ayan, Gusto yan. laging siya nasa taas. Ugali Oo. ni Diotrephes pala yan. Kaya hindi Oo. isang bagong bagay kung sa panahon natin ngayon, maging sa mga religious organization, ay merong mga tao na ugaling tyrannical. Katulad ni Diotrephes. Ayan. Tuloy natin Oo. ang basa, kapatid na For Jeriel. this reason, if I come, I will call attention to what he is doing. Ayan. Tinatawagan ng pansin ni Juan Oo. Kung Oo. ano ginagawa nitong si Diotrephes eh. Mm. Unjustly accusing us with wicked words. Mm. Naku! Tingnan nyo, pansinin nyo kapatid yan, bago natin Kasi ganyan yung marami, di ba? Yung Mhm. nahawa doon sa mga tyrant. Yes. I-accuse ka ng wicked words. Rebeldean niya yan. Yun. Hindi na pasasakop yan. Nagdilim Naku, yan. pa. Oo, Nagdilim yan. Ayan. Wicked words yan. And unjustified charges. Ayan. Yun. Nako. And not satisfied with this, he refuses to receive the missionary brothers himself and also forbids those who want to welcome them. Naku, pati yung gustong tumulong, Oo. brother. Oo. Ayaw niyang i-welcome, di ba? O, hindi ba merong mga tumutulong, pinagdudukot pa. Oh, yeah. Totoo yan. Di ba? Tumutulong doon sa Tandang Sora 36. Pinagdudukot pa di ba? Mhm. Para ugaling Diotrephes, brother. Anong gagawin pa ni Diotrephes? Tyrannical Oh, na ugali. Ano yan? and puts them out of the church. Ayun! Ayan na. Tinanggal pa sa Oo. church di ba? Oo. Yung Yan ang ginawa niya. tumutulong. So, Oo. ating hihimayin ngayon yan. Yung Ayan. let us go back ngayon sa bandang itaas, kapatid na Aha. Jeriel. At dyan Aha. natin makikita ang mga sign o yung mga marks ng mga tyrant na mga leader ng relihiyon. Si Juan ay isang apostol. Siya ay may malasakit sa mga nasa eklesiya o tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ito'y sulat niya tungkol sa katotohanan. Mahal na mahal niya ang mga kapatid. At ang sabi niya, I pray that every way you may succeed and prosper and be in good health. Hindi lamang sila ay sa mga spiritual na bagay, ay kundi pati doon sa physical na sitwasyon ng mga kapatid ay concerned. Concerned ang mga apostol, katulad ni Tama. Juan. Ngayon, ang isang tyrant na leader, kapatid na Jeriel, kahit ng mga miyembro niya ay mabilad sa init ng araw at saka mabasa sa ulan, ala siyang pakialam. Bakit? Totoo yan. Sapagkat hindi siya katulad ng espiritu ng apostol na si Juan Yes. Samantalang si Juan, ang sabi niya, I pray that in every way you may succeed. Sa anumang paraan, kayo ay magtagumpay, mag-prosper, ay umasenso kayo, and be in good health physically. Just as Yes. I know, your soul prospers spiritually sa makatwid. Hindi lang physically ang panalangin ni Juan na ang mga tagasunod ng Kristo noong unang siglo ay magtagumpay, umasenso sa bagay na panlupa, lalo na sa bagay na espiritual. Ano sabi pa niya? For I was greatly pleased when
when some of the brothers came from time to time and testified to your faithfulness to the truth. Kaya siya ay nagagalak na lubha sa mga kapatid na sa bawat sandali ay nagpapatotoo sa katapatan nila doon sa ebanghelyo na kanilang Mhm. tinanggap mula sa mga apostol. Nang sabi, that is how you are walking in truth. Ikinagagalak niya kapag ka mga nasa eklesiya ay lumalakad o ipinubuhay yung katotohanan. Ang Tama. sabi niya, Mhm. I have no greater joy than this. Wala akong higit na kaligayahan kaysa ito, to hear that my spiritual children are living their lives in the truth. Ang mapakinggan at ang makarating sa kanyang pagkakaalaman na yung mga spiritual children, walang naiwan sa sinabi ni Pablo na ang mga hintil ay anak niya sa pangangaral ng ebanghelyo. Ebanghelyo. In the same manner, pakibaba nga natin yan, kapatid na Jeriel, hindi ko siya mabasa. In the same manner, yan ang tinutukoy dyan ni Juan, ayun o, ang tinutukoy ni Juan, ayan, to hear that my spiritual children, yun ang pinangaralan ng ebanghelyo. Kung paano ang tawag ni Pablo sa mga hintil na kanyang naging bunga sa pangangaral ng ebanghelyo, anak sa pangangaral ng ebanghelyo, ganun din si Juan na ano ikinagagalak niya na yung mga pinangaralan niya ang ipinamumuhay nila yung katotohanan, Ayan. hindi yung Mhm. kasinungalingan. Ang makatwid, anong dapat nating anong ang takeaway natin diyan, kapatid na Jeriel? Kailangan sa mga sumusunod ng Mangangaral. mangangaral at sa mga tagasunod ng Kristo, ang ibinubuhay po yung katotohanan. Hindi nabubuhay sa kasinungalingan o hindi nabubuhay doon sa hindi totoo. Anong isa sa hindi totoo, kapatid na Jeriel? Talaan. Yan. Oh. Ang talaan, ay wag nating kalimutan yan. Yan sa pandoktrina natin, yan ay isang tuntunin. Ang Yes. ginawa nila sa tuntunin na yun ang talaan, ginawa nilang doktrina. Ginawa Aha. nilang doktrina. Pag hindi ka nakatala ang wika, samantalang sa Biblia, ang nandoon ay tali. Tali. Yeah. Di ba? Kung ano yung ipinagbabawal, kung ano yung unlawful, kung ano yung Yeah. improper. Di ba? Mhm. Yun ang tali eh. Pinalitan nila ng tuntunin na talaan. At yung Yeah. tali, na yun ang doktrina, ang ipinalit ay tuntunin, talaan. So ang naging uso ngayon, talaan. Nakalimutan na yung aral na katotohanan ng tali, Tali. imbis na talaan. Ano Yeah. yun? Ang mga kapatid nabubuhay hindi sa katotohanan, kundi sa isang bagay na hindi existido. Yeah. Kasi nga, kapatid na Erning, yung salitang tali, ipinaliwanag na yun ay talaan. Samantalang, kapag binasa natin yon, no, sa nakasulat sa Biblia, sa Mateo 18:18 ng Amplified, basahin din natin yan. Maganda rin Bago mabasa natin natin balikan yan. yon. Yeah, balikan natin. Bago natin balikan ito, no? Doon din sa doon sa Mateo 18:18. Kaya Amplified, para makita uli ng mga kapatid at Oh, mga yeah. nakikinig Hindi na natin yung talaan, pinasasaway. itong ibig sabihin inamplified na to. Kaya pag inamplified, ibig sabihin talagang pinaliwanag na ng gusto. Ayan oh. Siguro nakikita na yan. 18, I assure you and most solemnly say to you, whatever. Now, punayin ninyo Sabi niya, whatever you bind. Ano ibig sabihin ng bind? Sa Tagalog, tali, di ba? Oo. Ayan. Ito siguro nakikita yan. Yeah. Nakikita na yan ng kapatid. Naka-letter, naka-blue na yan, di ba? Mm. Ang ibig sabihin ng forbid, declare to be improper, and unlawful on earth. Yun yung bind, kapatid na Erning. Yung Yun ang tali. yun ang tali. Dinideklara ninyo na sabi nga, ibinabawal ninyo, you're forbidding it, and you are declaring to be improper, unlawful on earth, shall have already been bound in heaven. Ayun, yung diniklara na rin na improper at unlawful sa heaven. Yun yung sinasabi diyan. Paano na ngayon naging pag itinala ka ng pamamahala, itinatala ka sa aklat ng buhay, at kapag ikay kinalagan, pag ikay tinanggal sa talaan, tinatanggal ka rin sa aklat ng buhay. Saan mo mababasa yun dyan? So, yung bang katotohanan? Yung tinuturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? I don't think so. Di ba? Kahit na gamitin natin ang ating sentido común base sa nakasulat. At kahit basahin mo doon sa bandang itaas, discipline and prayer.
So it's about discipline. It's not about Registration. registration. Okay? Basahin niyo mabuti yan, mga tagapakinig. Basahin niyo yan. Kasi dyan tayo na linlang eh. Dyan tayo na budol. Naku, ayokong maalis sa talaan. Bakit? Mabubura ako sa langit. Naku, maling paniniwala yun. Ha? Hindi yun ang sinasabi dyan. Okay? O, balikan natin yung Balikan binabasa natin natin kanina. Sa makatwid, Yung sa 1 ulit. Balikan kaya natin tayo yung pumunta 1 ulit. dyan sa Mateo sapagkat ang banggit ni Mhm. Juan ay natutuwa siya dahil sa mga kapatid na tinuruan niya, ibinubuhay yung katotohanan. Yeah. Kaya kung ating babaliktarin yon, malulungkot ang mga apostol kung buhay sila ngayon kung ang itinuturo ng iglesia ni Chairman ang kanilang madidinig, magpatala. Nako, Sapagkat oo. alam nila na walang ganong doktrina ang Panginoon Mhm. Diyos at ang Yeah. Panginoong Yahushua. Di ba? Yeah. Kaya itutuloy Yeah. natin ang pagbabasa, kapatid na Jeriel, no? Mhm. Ayan, saan na ba tayo? Kanina nandito tayo sa sa 5 eh. Ayun. Nandiyan tayo kanina sa kanina dito sa Ayan, sa 4. Ayan. 4. Ito, Di ba tuloy dito natin tayo ngayon. may Sa sa makatwid, 5. O yan. importante na sa isang religious organization, sa Mhm. Ecclesia, particularly sa mga unang tagasunod ng Kristo, ang Mhm. ikinagagalak ng mga apostol, ang mga kapatid na tinuruan nila, ibinubuhay yung aral, yung katotohanan, kapatid na Jeriel. Yes. Mhm. Kaya maging particular tayo. Una, kailangan po katotohanan yung ating tinatanggap bago natin Yes. sundin. Paano natin malalaman, kapatid na Jeriel, na katotohanan yung ating nadinig? Kanino mo ba natutunan yan? Yung mga, ang sinulatan ni Juan na yan, kay Gaius na yan, at mga kasama sa paglilingkod, mga mananampalataya, brothers and sisters, yan ang unang tagasunod ng Kristo noong unang siglo. At Yes. saka nung panahong yon, ito nakasulat, sabi ba yan? Doon, sa number 5, sa 5 natin. Hindi ko makita Yeah. ito. Beloved, you are acting faithfully in what you are providing for the brothers and especially when they are strangers. Ayun, providing for the brothers, kapatid na Yeah. Jeriel. Na Aha. makatwid, providing for the brothers. Ang dapat na inuuna yung mga brothers, hindi yung maglilingap ka, hindi naman kapatid. Lingapin mo yung mga kapatid. Kaso pagka hindi ka pa kapatid, lilingapin ka. Pag naging kapatid ka na iba na trato minsan Bahala ka na sa buhay mo. Titignan na nila ko, teka muna, nagbabayad ba to? Naghahandog ba to? O, Yun di ang ba? gagawin. Oo. Oo. O, pakibasa nga natin, kapatid. Tuloy natin And yan. they have testified before the ecclesia of your love and friendship. Tinetestify yung sa grupo, no? Doon Oo. sa mga called out ones. Ano Yeah. tinetestify nila, no? Doon sa ecclesia, your love at saka yung friendship. Nakita mo, may pag-ibig at saka may Oo. friendship. Hindi yung pagka hindi mo sila kapanampalataya, kinwestiyon mo, kung sumagot, pabulastog eh. Di ba? Oo. At saka ad Sumagot hominem. magalit. ad hominem. Magalit pa. Galit. At saka di ba? sasabihin pa nila na pag nagtanong ka, ikaw talaga nung ikay dinodoktrinahan, hindi ka nakikinig O ba't Yan. mo, tinuro na yan bago ka binautismuhan pag ganun pa Mhm. insulto pa di ba? Yeah. Yeah. Walang love yun, walang care sa mga kapatid. Wala rin Ituloy nga, friendship. walang friendship Oh. You will do well to assist them and send them on their way in a manner worthy of God. For ibig lang, these, ang pagtulong, di ba, kapatid na Jeriel? Assist Mhm. them and send them Mhm. on their way in a manner worthy of God. At saka Yeah. sa 7, ano sabi niya? For these traveling missionaries went out for the sake of the name of the Christ. Kaya, yung mga nagtuturo, in the name of the Christ, hindi in the name of pamamahala, in the name of Yun. tagapamahalang pangkalahatan. Oo. Ito ang in the name of sugo-sugo. Di ba? Yeah, hindi ganun Hindi. In the name of the Christ. Sabi nga, you were sent out in the name of the Christ. Sa makatwid, ang sasabihin mo, always in the name of the Christ. Paano mo sasabihin yun? Sasabihin mo, ang sinabi niya, mga kapatid. Tapos ministro ka. Sasabihin mo, mga kababayan. Uy, bakit kababayan na? Brothers muna. Brothers, sisters. Di ba? Mga kapatid. Ba't mga kababayan? Kasi yung sasabihin hindi na yung sa pangalan ng Christ. Kundi sa pangalan na nung tagapamahalang pangkalahatan nyo na bilin sa inyo. Meron kayong pakikipaglaban o ipagsisigawan.
Ano yan? The big one. Anong the big one? Mukhang naging tuldok di ba? Oo. Yan ang nangyari. Sige, tuloy natin. Yan. Accepting nothing in the way of assistance from the Gentiles. Accepting nothing. Okay, tinulungan mo. Okay, tinulungan mo. Sige, tumulong ka. Ano naman ang inihingi mo? Dalo kayo doon sa aming pamamahayag, ha? Sabi nga, Nagpapalit. tumulong ka, tapos dito, they are accepting nothing. Wala silang hinihinging kapalit sa pangangaral nila ng ebanghelyo at sa pagbibigay nila ng assistance. Pero Mhm. bang hinihinging kapalit? Di ba nakalagay? In the way of assistance from the Gentiles, no? So we ought to support such people, welcoming them as guests and providing for them. Nagpo-provide para doon sa mga tinutulungan so that they may be fellow workers of the truth. That is for the gospel message of salvation. Ang tinutukoy Yun ang diyan, ibig sabihin. yung traveling missionaries, kapatid na Jeriel, ano? Yes, yung Dapat traveling ay tulungan missionary. yun, suportahan. Sa makatuwid, Susuportahan. ang mga apostol, lahat sila nagta-travel, kapatid na Jeriel, eh. Lalo nang mamatay ng Kristo, tumakit na sa langit. Nagta-travel sila, di ba? Kaya mas malawak yung kanilang narating, eh. Di ba? Kaya ang Yeah. sabi ng Kristo sa mga alagad niya, sa mga apostol, mas malaki ang magagawa ninyo kaysa sa akin, eh. Pagdating sa pangangaral kasi ang Kristo, maikling panahon lang yung pangangaral niya, kapatid na Jeriel. 3 years lang, eh. Oo, umakyat na siya sa langit. Samantala ang mga apostol, nung siya'y nasa langit na, ay nagpaiwan sila sa gubilin ng Kristo sa Jerusalem. Tanggapin niyo muna yung Espiritu Santo. Pag natanggap niyo na, umpisan niyo na pangangaral, araw ng Pentecostes. Nang sila'y mangaral, ang mga naakit, 3,000. Sunod ay 5,000. Naging araw-araw ng bautismo. Bakit? Sapagkat sila ay naging traveling missionaries. Hindi lalaganap ang ebanghelyo kung hindi sila magta-travel. Ngayon, ikumpara natin ito sa panahon nating kapatid na Jeriel. Teka muna, bigyan muna natin ng konti pandiin, ha? At itong Sige. mga traveling missionaries na to, they are not accepting anything in the way of assistance. No? Mhm. From the Gentiles. Kung saan man sila, kung Mapunta. saan man, mapunta. Hindi sila nangihingi ng assistance, no? Yes. Kaya, itong mga ito, sabi nga, so we ought to support such people, welcoming them as guests and providing for them. Kaya nagkukusa yung mga tao, di ba? Nagkukusang tumulong. Nagkukusa. Kasi yung itinuturo nila, yung talagang truth. At saka kapatid, na Jeriel, so we ought to support such people, welcoming them as guests and providing for them. Saan nang gagaling ipoprovide nila? Kaya katulad ni Apostol Pablo, hindi lang si Juan, kundi si Pablo, bago siya mangaral sa Corinto, tumanggap siya ng tulong sa ibang mga kongregasyon. Sa pamamagitan ng pagtulong ng kongregasyon, at yun ay dinala ni Epaphroditus sa kanya. Ibig lang sabihin, mga kapatid, ang mga missionary workers dapat tulungan. Pero Una, ito, bigyan natin ng pansin to, Erning, ha? sige. Kapatid Erning, accepting nothing in the way of assistance from the Gentiles. Yung mga Gentiles, hindi pa members yun, Hindi pa brothers Yung iba yan. Minimission pa yung iba doon, pero hindi sila humingi ng assistance doon. Hindi. Hindi Nagkukusa. sila doon. Nagkukusa. Yung iba kasi naghihingi ng assistance doon sa mga mini-mission nila, di ba? Yan, medyo iba yan, Hindi By pa the man way, nababautismo kung ano na hinihingi, di ba? Ano ka, Henry? by the way, belated, happy 112th anniversary sa mga kaibigan nating miyembro ng INC ni Manalo, no? Yan. Oo. Nag-celebrate sila noong July 27. Yun daw Di ba yung- meron silang big one? Big one? Yun nga, ito, no, dali, i-share natin to, no? Ito, i-share natin. Kasi, Stop sharing ako. Yeah. ayun, no, dito, nababasa niyo ba? Ayan. Ayun. What happened to the rumored big one rally of the INC of Manalo? Ayan. Sounds like it fizzled even before it started. Why? Kung narinig niyo yung taga Edmonton, no? Na vocal na inaano sila, pinupuna sila. Ano nangyari? Sabing ganun. Kasi nauna yabang nyo, sabi niya. At saka, alam Nauna niyo yan. ito, no? Ito ang napatunayan. Yung mga nakikita natin sa social media na panayang pagbo-boast nila na manda kayo sa aming big one. Yun pala ay isang maliit na porsyento. Yan. Yung karamihan,
para bang, pakialam ko diyan sa mga politiko na 'yan, ba't ako pupunta magbibilad sa araw? Yeah. Ba't di kayo mag-rally? Parang gano'n. Alam niyo 'yun ang hindi lang nila sinasabi 'no, hindi lang nila babanggitin, pero kahit mismo mga siguro masasabi natin yung mga tinatawag na mga may tungkulin. Mhm. Kumbaga na-burn na rin, eh, parang rally tayo ng rally, ano bang pinupuntirya natin? Ano bang objective natin? 'Di ba? Nagkaroon sila ng Yeah. yung nung January 2025, malaking rally 'yun ano, ilang daang libo. Mm. Mhm. Pero na-impeach pa rin yung kanilang ano, yung paboritong Vice President. Tapos nag-rally uli sila nung November ano, medyo mas maliit ng konti. Supposedly 3 days, naging 2 days na lang ano, Mm. nag-fizzle din. Ta's yung nakaraan ito, yung July ba 'yun? Umpisa ng July yung nag-cause sila ng sandamakmak na traffic sa EDSA, Oo, Oh, yeah, yeah. July, Mhm. July. nawala rin 'yun. Ngayon, parang sinabi nila, "Wala, sample lang 'yun. Mhm. Oo, Meron kaming sinasabi. gagawin." Walang Mas sinabi ang malaki. ano, mas malaki Mhm. na kung nagreklamo kayo nung July na na-impair o na tumigil ang ano, ang trapiko sa Metro Manila, ay mas mabibigla kayo sa aming the Big one. big one ano. Eh, inaabangan natin yung balita nung Monday 'no, yun yung Yeah. supposedly yun yung kanilang big one, eh, isasabay nila dun sa State of the Nation address ng Mhm. kanilang presidente na Yeah. lumilitaw 'tong presidente na ayaw nila ngayon, pero binoto nila nung nakaraan ano. Yun Aha. Oo. nakakapagtaka. Alam niyo napansin ko lang ano, hindi nga mas maganda nga yung sistema. Ako nung una nagtataka ako sa sistema natin sa Amerika na bakit Mhm. ang binoboto natin presidente lang, tapos nake-carry over na yung vice president, tama? Yeah. Mhm. Nagtataka ako nung una nun, eh, bakit hindi ano yung bang iba rin ang ano, Iba ang iboboto rin yung bilangan. vice. Oo. So ngayon naintindihan ko na 'pag magkalaban nga yung presidente at vice president, eh, walang nangyayari. Tignan niyo Yeah. yung sa Pilipinas, ha? Mhm. Yung vice president ay sinisiraan yung presidente. Exactly. Gusto Away. pa ma-overthrow ano, I mean, obvious naman ano, Mhm. tapos nagbanta pa siya. Yun ang hindi natin makikita rito. Yun ang Mhm. ngayon naintindihan ko na, dapat yung vice president, eh, parang presidente rin. Hindi siya yung oppose oppose dun sa presidente, tama? Yeah. Mhm. Eh, ang nangyari sa Pilipinas gano'n dahil sa bukod na binoboto yung presidente tsaka vice president. Yeah. Mhm. Pero noong 2022 parehong dinala o ipinaboto ni chairman yung kasalukuyang Dalawa, presidente oh. tsaka yung vice president, Ise, tama? oo. Yes. Ngayon naman, mukhang mukhang ano 'no, parang napuna lang natin parang hindi na in good terms yung si chairman tsaka yung Dalawa. O dati presidente I 'no? love you pa sinasabi nung busy. I love you, Bongbong. Eh ngayon di Mm. na, I hate you. Eh. Sino parang Pero gusto ang niyang nakakapagtaka, bakit nag-lean ang leader ng INC o yung may-ari, sabihin na natin yung may-ari ng INC dun sa vice president. I mean obvious naman ano, 'di ba? Yeah. Eh, yun ang nakakapagtaka. Bakit naging masyadong political ano? At tapos nga, yung mga rallies na ginagawa nila, yun, pinapapunta nila yung mga miyembro. Eh, ba't hindi sila lumilitaw yung mga leaders na yan, so-called leaders, no? Eh, tyrannical nga eh. Kung gusto mo, yun nga Tyrannical ano? pinag-usapan yung mga tyrannical leader eh, di ba? Kumbaga sana Pero utos lang ng utos eh. pero Mhm. alam niyo marami na rin yung kahit na mga may tungkol, magpapakapagod yan, well, 'di naman ako mawawalan ako ng isang araw, 2 araw na sweldo. Mhm. Eh, sila hindi naman naapektuhan financially ano, yung mga nag-uutos. Yeah, Tapos pagpunta mo ron yung mga ministro sigaw na sigaw, akala mo kumakampanya 'no? exactly. Hindi na Alam mo, hindi na mukhang ministro eh. Wala na dun sa yung nawala ano yung sa sa ayos ano? pinag-aralan. Oo. Nawala Tsaka sa yung ayos. paraan ng pagsisigaw nila ron, hindi na yun yung pinag-aralan namin ni kapatid na Erning at ikaw Hindi din, na. nag-aral ka din sa ministeryo, kapatid na Henry, sa mga sa children's ministry. Meron tayong tinatawag na ano eh, na preaching, di ba? Hmm. Mhm. Preaching technique. At saka hindi lang yon. Kumbaga sa ano, meron tayong ginagamit na pamamaraan para tayo magturo ng mga salita ng Diyos. Pero sa kanila doon sa stage,
Parang mga nagtatalumpati na eh. Mga kababayan! Di ba ganun? Akala mo Oo. kumakandidato, no? Oo, Oo. oo. Ganun na nangyari eh. Oh. Kaya yung mga kapatid medyo nadidismaya. Sabi nga nung isang ano di taga rito pala sa Amerika yun eh. Medyo may edad na rin siya na babae. Dati handog daw siya. Oh, Napanood sabi ko niya, yon yung nasa oh, YouTube na, no? oo, nasira na raw yung iglesia. Tapos pinadala ko nga siya ng ano eh. Oo, kapatid, talagang nasira. Hindi lang nasira, nasunog. Kaya Tapos sabi, ang tanong natin oh, talaga, bakit ba masyado ang pag-lean nitong leader, si Chairman EBM, mhm, sa mga Duterte? Yun ang tanong natin. Yun ang tanong ng maraming tao eh. Yun ang yeah, mystery. yeah, Dahil supposedly, pagkatapos ng eleksyon, tapos na. Di ba? yeah, Yun ang ating ano, di ba? Prinsipyo nun. mhm. O, basta kami nagkaisa, tapos na yun. Aba, ito parang halatang halata. I mean, hindi naman pwede mapapasubalian ano, Yeah. na yung mga pagrarally nila, di ba? Yun ay pagsuporta dun sa Vice President. Alam naman natin yun. Alam mo kasi ganito eh, no? Sabi nga, if you are going to investigate in something that is fishy, paano mo gagawin yun? Di ba you have to connect the dot? Di ba yun? Di ba? Meron salitang galon. Connect the dot and you will come up to a conclusion. Di ba? Yeah. Hindi yun yung naghahaka-haka ka. Connect the dot. What had transpired? Ano nangyari? So, Yeah. pagduktong-duktungin mo yung mga pangyayari. Okay? Pe Oh, pero ngayon sige. parang wala ka ng madidinig na ano 'no, yung mga nagmamalaki na, Oo. I'm May yung big involvement one." ba sila? Oo, may Wala involvement ba ano, sila sa Duterte? May involvement ba nawala sila? ano, yun. Ay, Yan ang by the tanong, way, may bogus alert dito 'no? yeah, ano ba Aba, yan? sabi rito according to the INC owned by the Manalo, dapat hindi Members. hindi na nila dapat i-ano yan, yung oppose yan, owned by the pagka-ari naman talaga ng mga Manalo yan. Yeah. Oh, yan. Ano daw tayo, no? Sabi nga, members of the INC of Manalo who are removed or expelled are cursed by God. Oh, really? Cursed ba itsura natin? Kasi nga, yun nga yung sinabi kanina doon sa binasa natin eh, di ba? Ano yung, ulitin nga natin yun. Sige, ibigay Balikan ko nga natin. balikan nga natin yung anong yun. Share ko naman yun. Ayan, oh. Di ba? I wrote something to the church that Diotrephes, who loves to put himself first, does not accept what we say and refuses to recognize my authority. For this reason, if I come, I will call attention to what he is doing unjustly, accusing us with wicked words. Ayan, yung mga tyrannical, nag-a-accuse ng wicked words kung ano-anong masasamang salita ang sasabihin sa'yo o kaya yung tinatawag nating ad hominem. Di ba, yan ang kanilang ginagawa. Nag-ad hominem na sila. Kung ano-anong accusation na sasabihin. O, di ba? Ayan, expelled are cursed. Cursed daw tayo. Pinapagdilim. Tapos tanungin mo yung nagsalita, kami ba yung pinapagdilim? Oo, pinapagdilim na kayo eh. Sige nga, paliwanag mo nga sa amin paano naging tala yung tali. Hindi niya Hindi maipaliwanag. may paliwanag yun. O sino kaya ang madilim ngayon? Yung hindi makapagpaliwanag nung tali at tala? O yung nakakapagpaliwanag nung tali ay hindi tala? Sige. Sino mas madilim? Di ba? O, sa itsura pa lang tingnan mo tayo kapatid na Ernie. Mukha tayong bulb. Oo. Mukha tayong bumbilye. Hindi, biro lang namin yan. Nakakinig sa sarili namin. Ha? Yan. Yung si Diotrepes na yan ay isa sa pagkakakilanlan doon sa mga tyrannical na leader. Ayan. Laging Oo. inuuna ang sarili. Wala siyang Sarili. pakialam sa iba. Oo. Mm-mm. Wala siya. Kaya ang sabi ni Juan, pagdating ko dyan, kakausapin ko yan. Wala na siyang Mhm. respeto sa amin. Yeah. Ibig lang sabihin, kung ang mga apostol, laging isinasaalang-alang ang katotohanan, ang isang tyrannical na leader, baliwala sa kanya yung katotohanan. Basta siya ang pinakikinggan ng lahat. Pero Yan ang Erning, tyrannical. kapatid Erning, ibig mo natin sabihin yung tagamalang pangkalahatan nila, si Diotrepes. Yung ba ibig sabihin? Parang nakakakitaan ng ganong Ay, yung attitude. marka, attitude. Yung ganong attitude, yung ganong character, mukhang present eh. Parang sinasabi ba natin kulto yung iglesia ni Cristo? Hindi. Ang sinasabi natin, yung pagkakakilanlan sa isang kulto, nasa sa inyo eh, di ba? Yeah. Nandiyan sa inyo. Bakit? Yung bite, di ba? Yung tinuro sa atin na bite,
Ano yun? Yung behavioral control, information control, ah, thought control, emotional control. Lahat yan present doon sa inyong iglesia. So, yan ang bite. Ano sabi niya? Bite, ano tawag niyo, kapatid na Henry? Bite model. Yeah. Bite model ng isang kulto. Ayon sa isang nag-aral at nagsuri, si Dr. Rasan. So, may katotohanan eh. Kung doon kayo ibabatay, kinokontrol naman talaga kayo eh. Pati nga iboboto nyo eh. Kinokontrol eh. Di ba? Pati nga yung aabuloy nyo eh. Hindi ko kami sinasabihan ng 10%. Hindi 10% sinasabi. Pero ang laging sinasabi sa inyo, higit sa dati. Yung higit sa kaya, hindi, kapatid na Erning, yung higit sa kaya, ang ibig sabihin, higit sa dati. Yeah. Higit sa Parang dati. Ministro tayo. O, di ba? Alam mo ba ang hindi nawawala sa isang kulto? Oh, Yung tinatawag na tyrannical o despotic na leader. mhm. Laging nandun yun, magkaugnay yun. So, merong tinatawag na nagkokontrol, yun yung tyrannical leader, at merong Yeah. nakokontrol. Kaya, Oo, yan. pinagsama nyo yun, kulto yun. Exactly. Ayun. Tama. Tama yan. Nakukumpleto ang Ricardos kung mayroong Ayun. nagkukontrol at nagpapakontrol. Yan. Walang kulto kung may mga kung ayaw magpakontrol. Pag Exactly. nagpakontrol ka, katulad ni Diotrepes, tyrannical, ibalikan nga natin yung 9 Gs. May magandang bahagi doon, kapatid na Jeriel eh. Kaya natin binabasa yung kay Diotrepes na yan eh. Ayan, sige. Balikan ayan. natin yan. Kasi Sa Gs. ang kulto may nagkukontrol eh. Ayan, for this reason. Ayan, sinasabi niyan, di ba? For this reason. O ayan, binlo na natin. Yeah. If I come, I will call attention to what he is doing. Ayun, pupunahin Pupunahin ko yan, sabi niya. Unjustly accusing us. Ayan, ina-accuse pa yung mga pumupuna eh. With wicked words. Ano ba yung ginagawa nyo sa amin? Ina-accuse nyo kami ng wicked words. Pinipintan nyo kami rebelde, umurong, pinapagdilim. Yung mga wicked words lahat yan eh. Hindi naman katotohanan yan eh. Nagdilim ba kami? Lalo nga kami nagliwanag eh. Di ba? Yung mga kasama natin ngayon, yung mga nandiyan sa Pilipinas na nakikinig, di ba lalong lumiliwanag sa inyo? Dumidilim ba o lumiliwanag? Eto pa, kapatid na Jeriel, hindi ba Sige. itinuro sa atin doon yung Lord's Prayer? Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yeah? Puro kayo sambahin nawa ang pangalan mo. Alam niyo na ba pangalan ng Panginoon Diyos? Ay, di alam eh. Hindi nila alam yon. Tayo, nalaman natin ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah. Yeah. Sapagkat ang pangalan niya, ibibigay niya sa kanyang anak, Yahusya. Yahusya, Yahuwah. Kaya yung sa Hebreo, ang Mateo ay Matet Yahu. At ang sabi ng Panginoon Diyos sa aklat ng bilang, ay ibibigay niyang, I will put my name to the people of Israel, of Israelites. Kaya tingnan ninyo ang present na presidente ngayon o prime minister ng Israel. Ano pangalan niya? Katunayang ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah. Ang sabi ng Diyos, ang pangalan ko ibibigay ko sa mga taga-Israel. Ang pangalan ng kanilang presidente ngayon ay si Benjamin Netanyahu. Nandun yung pangalang Yahoo. Yeah. Hindi naman Netanyahu eh. Hindi Netanyahu. Ay, ito pa, kapatid na Erning, kapatid na Henry. Tingnan niyo yung huling bahagi na inilagay natin sa blue. He refuses, si Diotrepes to receive the missionary brothers himself. Tayo, missionary tayo eh. Nire-refuse tayong i-receive eh. And also forbids. Pinagbabawal niya those who want to welcome them, the missionaries, and puts them out of the ecclesia. Hindi ba yan ang binabasa nila pag itinitiwalag na kahit ministro niya, wag niyo nang babatiin yan. Wag niyo silang kakausapin. At saka inaalis pa niya sa samahan. Sino yan? Si Diotrepes yan. Ano ibig sabihin? Tyrannical yung sistema niya na paraan ng pangasiwa niya. Hindi tama po yan. Kaya binasa natin yung mga talatang yan para ating patunayan na maging nung panahon una, may tyrannical na talaga. Dapat talaga ang mga apostol hindi nakatira lang sa isang bahay, nakapondo ron, nananatili ron. No, talagang sila ay nagmisyon, nag-travel sila. Itong tyrannical ruler, nakaupo lang doon sa kaharian. Nagta-travel naman kaya lang naka-aeroplano.
Ganun ba? Nagta-travel kaya lang hindi Traveling lumalakad. missionary din siya. Hindi. Pwede Traveling. ba siyang maglakad papunta sa Amerika? Kailangan Hindi daw pwede. Hindi pwede. Pwede ka naman lumangoy, lulutang ka naman. De, biro lang, brother. Para lang tumawa ka. Well, ikaw naman, di ba? Kapag magagalit ko, napapakinggan mo kami. Kasi, kilala mo naman kami. Alam mo pangalan ko, personal. Di ba? Alam mo pangalan ni kapatid ni Henry, Yeah. personal. Kilala mo rin Kilala, si kilala kapatid ni niya ako. Henry. Yeah. Yan eh. Kumbaga sa we know each other. You know, we love you. Okay? Brother, ha? Tagapamalang Pangkalatan, we love you. We are not talking about these things to just to attack you or to humiliate you. No, it's not like that. We are trying to expose the wickedness of being tyrannical or being a tyrant. And it looks like you are acting like one. Mhm. We're not saying you are one, but you are acting like one. Simula pa nung umpisa, tyrannical na. Hindi makatutol ang mga ministro. Sige, mga ministro, nandyan. May mga ministro pa dyan. Naku-question nyo ba yung tinatawag ninyong tagapamahalang pangkalahatan? Meron nga dyan, nagtaas ng kamay nung araw eh. Sa klase sir? natin. Nagtanong. Nagtanong. Tapos sabi, alam mo ba, brother Katanga? Sabi ng tagapamahalang pangkalahatan, alam mo, brother Katanga. Nandun ako noon. Yeah, nandun tayo. Pare-pareho tayo, pastor tayo nun eh. Pastor Di ba? tayo noon. No, kumbaga sa what is that? Kapag nagtanong ka, yung tyrant leader, pag hindi niya nakakursunodan yung tanong mo at medyo maiipit yung kanyang itinuro, ay papahiya ka na sa Ad kabuuan. hominem. Ad hominem na. Kaya kami naririto para i-voice out yan. Kasi nga, diyan tayo napunta eh. Hindi yan ang disenyo ng eklesiya na itinayo ng Kristo. Kaya Okay? kapatid na Jeriel, dahil sa inumpisan ng tyrant na leader, pati yung mga district minister, pati Ay, yung mga nako. ministrong nakadistino, Ay tyrannical nako, din. sinabi mo. Sabi mo, kahit nga kahit nga ponga lang eh. Alam mo yung ponga lang eh. Extra lang eh. Galing lang, nag-opisina lang sa Central, kala mo tyrant na eh. Akala mo Kala mo kung tyrant sino na na eh. eh, di ba? Oo. Di ba? Yan lang nangyari. Ngayon, totoo yan. Bakit namin nasasabi yan? Because we have experienced that. Di ba? Na-experience namin yan eh, bilang mga ministro. Hindi kami sikat na ministro. Maraming hindi nakakakilala sa amin eh. Pero that's what we have experienced in that ministry. Doon sa iglesia ni Cristo ni Manalo. Ha? Kaya ngayon, pinupuno namin yan. Kasi kaya namin sinasabi yung Manalo kasi maraming iglesia ni Cristo eh. Diba? Hindi lang naman kayo. Pag sinabing Church of Christ, ako dito sa Amerika, isang Ang dami katotak na rito. Church of Christ yan eh. Diba? So, para ma-identify kayo, iglesia ni Cristo ni Manalo. Ibig sabihin, ang nagsimula, Manalo. Di ba? Actually, yun naman na nakado sa registration nila eh. Di ba? Ang pinaka-head is Felix Y. Manalo. Di ba? Ano pa? Ang pinaka-founder ay Felix Y. Manalo. Kinumpirma pa nga ni kapatid na Eranio Manalo yan eh. Di ba? Isipin mo ngayon natin napupunay. Sabi niya, yung iglesia na sinimulan ng isang Pilipino. Di ba sinabi niya? Sinimulan ng isang Pilipino sa kanyang pagmamalaki tungkol sa nagawa ng iglesia na sambitla, sabi nga, yung laman ng puso na ang nagsimula ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay isang Pilipino. E di hindi ang Kristo. Nagtuturo, ang Iglesia daw ni Cristo sa Pilipinas yung tinatag ng Kristo. Pero nadulas ang dila nung tagapamahalang Pangkalahatan nung sabihin niyang pinasimulan ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ng isang Pilipino. Akala ko ba ang Kristo? So doon, nahuli yung isda doon sa bibig. Di ba? So, yun na nga eh. Kasi nga, oxymoron, may tyrannical or despotic. Pag-aari nila yan? Ayun, yung tama ka Bakit din, pamilya lang nila na isasalin-salin, di ba? Parang monarkiya. Yeah, Exactly. monarchy. Yeah, yan lang yan eh. Totoo naman Diba? talaga yan eh. Harapin Totoo natin. yan, sabi nga. Factual na yan. Sabi nga. Ngayon, marami naman taong maniniwala pa rin dyan eh. Hindi naman natin sinasabing ang buong mundo maniniwala sa kanila eh. Marami. Sabi nga, mga sa buong mundo ay meron silang 0.000.0001 na membership. na membership.
pagka kinumpara mo sa kabuuan ng mundo. Sa mga katwid, marami pero hindi mo makikita pag tinignan mo yung kabuuan ng mundo. Sapagkat sa kabuuan ng mundo, May interactive na map ang na ginawang ano, no? Hindi naman officially galing sa mm, liderato pero isa mga miyembro 'yon, ano? Pinakita kung ah, gaano nakalawak yung Oo, ICT narating. Manalo, no? Na pag bawat may kahit isang miyembro o dalawa sa isang bansa nagiging pula yeah. yung Wow. bansa. Aba yung Russian Federation, ano, pinakamalaking bansa sa buong mundo. Meron siguro 25 miyembro doon. Aba, pulang-pula kaya pag nakita napakalaki. Pero Kaya tatlo. gusto kong makita yung mapa na yun at talagang namula, pulang-pula yung buong mundo. Wow. Yeah. Tsaka Halimbawa, alam mo, halimbawa sa Brazil, mm, merong tatlo. O yeah, ang laking bansa nun. Laking bansa, oh. Pulang-pula yung Brazil. parang Propaganda eh. napakadami. No? Oh, Tapos, Propaganda yun eh. Propaganda. propaganda yan. Ibig Alam sabihin, mo, propaganda. Yeah. ito lang yan mga kapatid Henry, kapatid na Erning. Ano? Ang kanilang gawain ngayon ay magpropaganda, hindi missionary activity na eh. Hindi. Di ba? Magpropaganda Yun sila. ang kanilang ginagawa ngayon eh. Marami silang mga bagay na sinasabi na hindi naman na biblical eh. Katulad yan, napupunta sila sa politika. O, doon na sila nasuong eh. Pero actually, ang lahat ng nagaganap doon sa iglesia, sa simula't simula pa, hinulaan na eh. Hinulaan yung paglitaw niyan. May hula talaga eh. Meron talagang isusugo sa mga huling araw, no? Merong isusugo talaga na para magturo ng monotheism doctrine diyan sa nasa Pilipinas o sa mga pulo ng dagat. Pero meron ding hula pag dinuktong mo yung 16 na yon na talagang magbibitray sila sa Diyos eh, sa bandang uli. Ngayon, sabi nga, ang mga pasya ng kanilang strongman, yun ang magiging tinder at yun ang magi-spark para masunog sila. Katulad ng nangyayari ngayon. Hindi yung sunog na apoy talaga, no? Kundi Hindi sunog yung literal. kanilang, o yung credibility nila ay nasunog. Tingnan nyo, sabi nga nung isang dati nilang miyembro eh, mali na yung iglesia kasi ngayon eh. Nawala na yung dating paggalang ng tao sa iglesia. Kasi nga, sumuong ka na eh doon sa political arena na hindi naman yun ang mandato mo na galing sa Diyos. Sumuong ka na dyan eh. Papunta na kayo dyan kasi gusto nyo. Alam mo merong isang religion ngayon na dito ngayon isinasyan sa Europa, sinasyan dito sa Amerika at may mga panawagan na maglaban uli, labanan uli yung mga yan yung Islam. Kasi ang ginagawa nila ginawa nila hindi nila kayang lusubin yung malalakas na bansa sa Europa at dito sa Amerika eh. Kaya ginawa nila? Pumasok sila, at sila'y pumasok sa politika at nagkaroon na sila ng mga nag-migrate sila. Ngayon yan ang ginagawa. Sinisira na yung bansa. Di ba? Meron silang ipinapasok na batas, yung Sharia law. So ganyan lang ganyan yung mga tyrannical na hindi lang religion tyrannical leader ng mga relihiyon. System nila yan eh. System nila yan eh. Di ba? Yan din ang ginagawa. Papasok. Pero ang hindi lang magawa, papasok doon sa Arabia. Di ba? Yung ginawa ng iglesia. Tapos nagtatago. Tapos kunyari sasamba. Pero sa pagsamba, may dalang pagkain. Di ba? Ganyan sila eh. Hindi inirehistro yung kanilang religion doon at hindi rin naman nagsusulisit ng abuloy pero hindi naman inire-report sa gobyerno ng Middle East o kung saan man bansa sa Middle East yan na hindi Christian. So yun ang ginagawa nila. Yan ang mga tyrannical leader. Walang pakialam doon sa mga miyembro. Mhm. Diyan ka nahuhulog, brother eh. Dapat ayusin mo. Hindi ba? Para ayos yung tamang paglilingkod. Kaso, pag hindi na tama yung paglilingkod, nandiyan na yung sinasabi ng Biblia pagtalikod. At huwag niyong sabihin, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, huwag niyong sabihin, inuusig kayo pag kayo'y pinupuna. Ngayon, ang maraming Pilipino, hinihiyawang kayo, pinupula kayo, minumura pa kayo, at kinaiinisan kayo, hindi dahil doon sa katwiran. Ang sabi ng Kristo, ang sabi ng mga apostol, mapalad, di ba? Ang pinag-uusig
dahil sa katwiran. Inuusig kayo ngayon dahil sa pasya ng inyong strongman. Na anong pasya niya? Makilahok kayo dyan sa politika. So, kaya kayo ngayon ay hindi inuusig, pine-persecute, hindi, pinoprosecute kayo. Yan lang ngayon. Dati persecution dahil sa pananampalataya. Oo. Ngayon prosecution dahil sa politika. Yan ang Yeah. nangyari sa inyo. Kaya sabi nung isang dating iglesia, nahandog siya, edad na siyang babae, na taga rito pala sa Amerika, pero Ilocana yata. Sabi niya, nasira na ang iglesia. Alam ko yan. Yung mga bagong iglesia ni Cristo, wala kayong alam. Totoo yan. Mm-mm. Mas may alam pa ba kayo kaysa sa amin? Kami ni kapatid ni Erning at ni kapatid ni Henry. Mas marami kaming alam tungkol dyan sa iglesia niyan. Kaysa dun sa mga pumasok, kailan kayo nag-iglesia. Alam nyo ba yung loob ng iglesia niyan? Doktrina. Tango lang kayo ng tango. Ay, kailangan ako ng katala. Hindi nyo siniyasan. Ay, tagapamahalang pangkalatan. Hindi nyo inalam. Sino pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan? Hindi nyo inalam yan eh. Kaya kapatid Ano? na Jeriel, kaugnay ng mga binasa natin mga talata, ang Yeah. 5 mga tanda ng mga tyrannical na leader o abusive, Mhm. yung mga spiritual abusive leader, ang isang Yeah. spiritual abusive leader ay nagpapakita ng selfish ambition, katulad ni Yeah. Diyos Nepes. Pangalawa, ang isang spiritual abusive leader na tyrannical ang sistema ay hindi gumagalang sa otoridad ng iba. Basta siya lang ang igalang. Yan. Ang pangatlo, ang isang spiritual abusive leader na tyrannical ay nagbubuga o kaya ay nagbibigay o na siyang nagiging sanhi o ang ibinubunga ng liderato niya ay nagbubunga ng kaguluhan. Mhm. Nagkakaroon sila ng hindi makatarungang akusasyon laban sa mga iba na ayaw pasakop sa kanila. Di ba? Tayo nagrebelde tayo sa kanila para masunod natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Diyos. Ang masama, nagrebelde ka sa Diyos. Di ho ba? Mhm. Ngayon, ito pa, pang-apat. Ang isang spiritual abusive leader o tyrannical ay kulang sa hospitality para sa mga naiiba ang relihiyon. Totoo, hindi totoo. Sabi nga nila bago malang malipol itong mga ito, ang tingin nila sa mga hindi nila kapanalig sa pananampalataya, para mga hindi tao susunugin lang yan. Yung dagat-dagatang apoy yung mga yan. Ito pang isa. Ang isang spiritual abusive leader na tyrannical ay lumilikha ng pagkakabahabahagi. Kaya hindi totoo na ang naglumikha ng pagkakabahabahagi sa iglesia noong 2015 ay ang kanyang nanay at ang kanyang Hindi. mga kapatid. Hindi. Mhm. Ang lumikha ng pagkakabahabahagi nung kanyang itiwalag, yung kanyang nanay at mga kapatid, ay lumikha siya ng nabahagi ang iglesia o hindi? Marami Mhm. ang nagising, marami nag-alisan. Bakit? Sapagkat nasa Biblia, Kapitulo 6 ng Efeso 1:2, ang unang utos na may kalakip na pangako ay ang paggalang sa magulang. Itinuturo po sa atin yan kung ikaw Mhm. ay leader na maka-Diyos, hindi ka lang dapat nagtuturo. Ibinubuhay mo yung itinuturo natin. Di po ba? Na ikay nagiging magandang halimbawa sapagkat ikay, nasabi nga ay, naglo-look up sa iyo ang mga miyembro. Pagkatapos, Mhm. dati-rate, pag dumarating yung Mother's Day, mayroon pa tayong mga programa para sa ating mga asa-asawa, nanay na mga anak natin. Sa kapilya, sa ating area doon sa loob ng ating compound. Di ba kapatid na Jared? Tanda ko Yeah. pa dito sa Jacksonville Meron pang mga kadiwang nag-awitan. Kami ay pinakain nila ng libre. May kanya-kanya Mhm. kaming mga table dito sa Jacksonville. Pero nang maupo itong si chairman, nako, tapos nananawagan sa mga kabataan na mga kabataan daw ay magpakasigla at magbalik loob sa Panginoon Diyos. Bakit? Sino dapat sisihin, kapatid na Jeriel? Di siya. Kasi ikaw ang nagpasimula ng lahat. Ngayon, ito, ang tanong na ito, yung tinatanong sa atin, ano po yung itinatanong? Pakibasa po natin, Kapatid Erning. Ano yung What tinatanong? must an individual do if a religious leader is already becoming tyrannical or despotic? Ito, ang sagot dyan, yung mga binasa namin, pero kung gusto nyong i-recapitulate namin yan, ito yan, pagka inilagay natin sa maigsing mga pananalita, dahil binasa natin yung mga talata, binasa natin yung tungkol kay Diotrephes. Sabi nga, ang sagot dyan, i-prioritize natin ang individual conscience natin. Individual conscience, i-prioritize yan. Magkaroon din tayo ng exit options. Paano tayo lalabas dyan? And resistance. Saan? Sa coercion over
institutional loyalty. Kasi Tama. nangyayari sa mga miyembro, ang loyalty nyo hindi na sa Diyos, doon sa institusyon. Tama. Di ba? Tandaan natin, sa ating mga ginawang pag-aaral, religions are human institutions. Ang religion is actually human. Yan eh. Yung human na religion ay walang iba kundi si Yahusha. Siya ang ating religion. So we need to make certain we follow Yahusha. Pero yung institution na tinatawag na institutional religions or religions na organized, yan ay religions of a human institution that claim ultimate authority over us. Yan ang ginagawa niya mga tyrannical leader na yan. When they shift from voluntary belief, from voluntary belief and moral guidance into enforced conformity. Yun ang nangyayari. Napilitan, Diba? napilitan. Pinipilit ka na. Pag hindi ka sumunod dito, titiwalag kita eh. Ayun. Pag tiniwalag ka, hindi ka na matatala sa langit. Oo. Ini-enforce mo, enforce conformity yan. Surveillance of thought. Di ba meron silang surveillance of thought? Ano pinagsasasabi niyang mga yan? Di ba? Ulatan kayo ng ulatan. Ay, ito po sinabi ni kapatid na ganito. Ito po sinabi ng ganitong Oo. ministro. Paiimbestigahan na yung ministro. Oo. Bakit ko alam yan? O di ba ginawa nyo sa akin sa Italia yan? Ha? May nagsumbong sa inyo dyan? Dahil tinasabi ko, kapatid na Erning, at pinagdidiinan ko, kung tayo'y may susundin, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos at ang Panginoong Yehosha. Ayun. Naulat. Hindi ko sinasabi yung sundin yung pamamahala. May nag-ulat. Ayan. Kaya sinosurveillance yung thought mo. Tapos merong punishment of dissent, suppression of exit. Exit ka. Hindi ka pwede kumuha ng transfer. Kaya nung kumuha ng transfer, ginawa nila, ano ginawa? May expiration yung transfer. Oo, may expiration na yung transfer, di ba? Yan ang nangyayari. Suppression of exit, sinusuppress yung exit. Or use of state power to impose doctrine. Yun, sa pilitang itinuturo yung doktrina nila. They become hindi naman tyrannical. Paano yun? By ordinary political standards. Kaya parang political standard eh. Yeah. Kaya may kukumpara mo doon sa mga komunista. Katulad niyang North Korea. Hindi ba? Tingnan mo, yung North Korea, mula doon sa lolo, sa anak, sa apo. May makaporma bang mga North Korean? Ilagay nyo dyan yung iglesia ni Cristo ni Manalo. Mula sa lolo, anak, apo. May makapalag ba sa inyo? Wala. Para questionin. Takot kayong questionin sila eh. Di ba? Hindi natin ko-questionin ang pagkatao nila. Hindi namin kini-question ang kanilang personal, kundi ang kini-question. Ba't nagdudoktrina ng ganyan? Brad, ba't mo sinasabi na kapag ka itinala mo kami sa talaan ng iglesia ay nakatala kami doon sa talaan ng aklat ng buhay sa langit? At kapag ka nakatala kami doon, pwede mo kaming kalagan kapag hindi kami nagpasakop sa iyo. At hindi lang yon. Bakit mo ginamit yung Mateo 18:18 na hindi naman yun ang ibig sabihin? Tapos ang sinasabi ng mga miyembro ng iglesia para ipagtanggol yan, ano man ang ipasya ng pamamahala, ang pinagkaisa ng 2 o 3 pinagtitibay sa langit. Brad, ang kailangan pagkasunduan natin dito sa lupa, yung itinuro na sa langit. Ayun na sa langit, yun na nakasulat. Kaya, tigilan natin, tyrannical yan. Yan ang sagot natin. Prioritize nyo yung individual conscience. Katulad ng mga taga-Berea. Kinwestiyon nila ang itinuro ni Apostol Pablo bago nila sinampalatayanan. Ganon din tayo dapat. Di ba? Huwag kayo basta naniniwala sa mga binubuga ng mga preachers. Sabi nga ano yung tawag doon? Yung sabi nating, yung hindi lang buga, no, tawag natin doon, yung para tayong pinupukpok sa ulo di ba? Yung parang ano ba yung pinag-usapan natin? Binabayubay tayo. Binabayubay tayo, binabayo. Di ba? Binabayo tak natin. So, yan ang nangyayari. Pero ito nga aming ginagawang programa, ito'y pag-ibig sa lahat ng mga nagre-relihiyon. Hindi namin tinututulan yung inyong pananampalataya, pero ang amin pong pinupush, bakit yan ang pananampalataya nyo? Kami pinapaliwanag namin dito, bakit ito na ang paniniwala namin. Kasi ito yung mababasa mo eh. Yung sa inyo, hindi mo mababasa. At kung may mababasa ka man, pilipit eh. Mateo 18:18, balikan natin yan.
Mateo 28:18, balikan din natin yan. Pilipit eh, di ba? Hindi yan yung sinasabi dyan eh. Pero ibang pagkakaintindi mo. Kaya nga dito, natutunan natin yung dalawang klase ng pagbabasa ng text o ng nakasulat. Exegesis, eisegesis. Ano ang magandang pagbasa ng nakasulat, kapatid na Ernig? Dapat ay exegesis. Ayan. Kung ano ang mensahe nung nagsulat at mensahe nung nag-inspire ng sulat, yun ang makarating sa atin. Hindi yung mensahe nung nagbabasa. Kaya hindi ho namin mensahe ito eh. Ito ay mensahe na nakasulat. Di ba? Paniniwalaan ko pa ba? Yung Mateo 18:18, kailangan akong itala para matala ako sa aklat ng buhay? No. Hindi ikaw magtatala. Para matala ako sa aklat ng buhay, hindi ko kailangan ng talaan sa lupa. Sino Tama. magtatala sa akin? Ang ang Diyos. magtatala. Diretso sa langit. Yun yun. Bueno, tayo ay umaasa, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, na ang ating mga tagapakinig ay minsan pa po na naliwanagan. At sana itong ating isinyer sa kanila na nakasulat naman sa Biblia, at kung kanilang gagamitin ang kanilang sentido komon at lohika, mas, sabi nga, hindi man natin sinasabing itong totoo, pero sila na mismo ang magsasabi. Sila na magpapasya kung yung ating Sensical, isinishare sa oo. kanila ay sensical, logical, biblical. Umaasa Mhm. kami na kayo po ay sana'y makadalo rin sa aming mga pagsamba. Ang pagsamba bukas ay Sabado, ay walang pagsamba bukas. Sa Sabado, ang pagsamba po ay alas 10 dito sa Florida, no? Alas 10 ng Alas 10 umaga. yan. O, Yeah, dito alas 7 doon, naman ng umaga po sa West Coast yan. ayun, Alas sa 7 West ng Coast. umaga sa Pagkatapos California. pagkalinggo naman dito sa Florida ay alas 12. 12. Sa inyo naman ay Alas 9 ng umaga naman diyan dito doon sa ano po California. dito sa California. Ayan. Okay. Bueno, umaasa ho kami na dadalo din kayo, makinig kayo at subaybayan nyo ang ating mga pagsamba. At tayo mananalangin na po, mga kapatid. Ama naming Yahuwah, salamat ng marami sa iyo sapagkat patuloy na nabag ka, pagpalaing kami at basbasan. Pakitulungan mo po ang programang ito ay makarating sa maraming mga tao at lalo na po sa mga mamamayan ng Pilipinas sapagkat ito'y aming sinasambitla sa wikang Pilipino. Tulungan mo rin po, Ama, na ang programang ito'y lumawak pa na darating ang panahon ay sasalitain namin sa iba pang mga wika upang maraming mga tao sa daigdig ang makapakinig at makaintindi ng iyong mga katotohanan. Inihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. O bueno, good night po. Hanggang Good night. Good susunod. night po. Good night, kapatid na Henry. Henry.